Alina's POV. Angie, pilitin mo. Wala akong balak pakawalan ka lang at komportable ako sa ganitong posisyon. Narinig kong bigkas ni Stel kasabay ng pagdampi ng labi niya sa tuktok ng ulo ko. Muli akong naparunok ng sarili kong laway nang ma-realize ko ang posisyon naming dalawa ngayon. Kung komportable siya, mas komportable ako sa ganitong posisyon. Para kong hinihili at gusto ko pang matulog. Kaya lang, paano ba ako nakatulog ngayong naramdaman ko naman ang isa niyang hita na bigla na lang dumagan sa hita ko. Di naman siya mabigat pero mas nakakailang palang ganon. Di ko alam pero para bang may sariling isip ang aking katawan na bigla na lamang akong tumagilid ng higa. Paharap sa kanya kaya naman biglang nagsalubong ang aming paningin. Hindi ka natutulog? Akala ko ba inaantok ka na? Mahina akong tanong sa kanya. Naramdaman ko pa ang lalong pagdiin ng katawan niya sa katawan ko, kaya naman lalo ko nakakaramdam ng kakaiba. Yes, hindi na pala ako inaantok, nagugutom ako. Mahina niyang bulong sa akin habang walang kakurap-kurap, na nakatitig siya sa aking mga mata. Ramdam ko ang mainit niyang hiningang dumadampi sa pisngi ko. Kung ganon, bangon na tayo, nagugutom na rin ako eh. Mahina akong sagot sa kanya. Halos magdikit na ang aming mga pisngi. Nagkakaamuyan na rin kami ng aming mga hininga. Wife, mag-asawa tayo at normal lang naman to, di ba? Look at my eyes, Alina. Mahina niyang bigkas na kaagad ko namang sinunod. Alam mo ba ako nang gusto kong gawin ngayon? Gusto kitang angkinin paulit-ulit para iparamdam sa'yo na mag-asawa tayo. Mahinang bigkas niya kasabay ng pagdampi ng labi niya sa labi ko. Kaagad na nanlaki ang mga mata ko sa gulat nang gawin niya yon. Banayad ang paggalaw ng labi niya sa labi ko pero ramdam ko ang pagsuyo. Di ko naman malaman kung ano gagawin ko. Wala rin akong lakas na loob para pigilan siya. Bago rin sa pakiramdam ko ang ginagawa niyang to at di ko man lang malaman kung paano mag-response at anong po pwede kong gawin. Kiss me back, Alina. I miss you so much. Di mo man lang ako binigyan ng pagkakataon-on na malasahan ang labi mo bago mo ako iniwan? Mahina niyang bigkas ng pansamantala niyang iwan ang labi ko. Anong ibig mong sabihin? Iniwan kita noon, nilayasan kita? Mahina akong tanong sa kanya pero wala na ako nakuhang sagot. Muli niya kasing dinampi ang labi niya sa labi ko. Di ko naman malaman kung ano ang gagawin ko. Gusto ko kaya lang di ko alam kung paanong tutugunin. Para bang first time itong nangyari sa akin sa tanang buhay ko. Kung mag-asawa kami ni Stel, bakit ganito? Di ko alam kung saan na kami nakarating pero naramdaman ko na lang na tuluyan na nga akong bumigay sa karisma ni Stel. Tuluyan na akong pinagkanulo ng sarili kong katawan. Kasal kami at wala naman sigurong masama kung susubukan kong ayusin ang pagkasama namin, hindi ba? Tama, yon ang mas maiging gawin. Papaniwalaan ko munang lahat ng mga sinasabi niya sa akin ngayon. Magiging maayos ng lahat, lalo na't sobrang nagugustuhan ko ang bawat haplos niya. Naririnig ko na ang mahinang halik ni Stel sa tabi ko, pero eto pa rin ako. Dilat ang mga mata at di matutulog sa kabila ng pagod na naranasan ko mula sa kanyang mga kamay. Di ko na mabilang pa kung ilang beses niya akong inangkin kanina. Masakit ang buo kong katawan pero para bang wala lang sa akin yon dahil sa dami ng mga katanungang gumugulo sa isipan ko. Ito ang unang beses na nakipagtalik ako sa kanya. Kung kinasal kami noon, bakit virgin pa ako? Bakit ito ang unang pagniniig namin? May mga nangyari ba noon na dapat kong alamin? Niloloko lang ba ako ni Stel pero bakit? Sa anong dahilan? Wala sa sariling napatitig ako sa mukha nang nahihimbing ng tulog na si Stel. Ang gwapo niya at kahit katiting wala akong nararamdamang pagsisisi na naipagkalob ko sa sarili ko sa kanya. Asawa ko siya at dapat lang sigurong pagkatiwalaan ko siya. Tama, wala akong choice kundi ibigay ang 100% na tiwala ko sa kanya. Bumalik man ang alaala ko, hindi wala ibang magagawa, kundi maging asawa niya at gampanan ng mga tungkulin. Total naman, aminado ko sa aking sarili. Nag-e-enjoy din ako sa mga nangyayari sa amin. Tama, yon ang dapat. Simula ngayong gabi, ipaglalaban kong karapatan ko bilang asawa niya at handa ko siya ipaglaban kahit kanino, kahit pa si Glenda Landicho na yon. Ngayong tuluyan ang naangkin ni Stel ang katawan ko, hindi ako papayag na may iba pang babaeng umeksena sa buhay niya. Hindi ako papayag basta niya lang akong lolokohin. Ngayong nandito na ako, hindi na ako papayag pa na mahumaling siya sa ibang babae. Ako lang dapat at hindi siyang dapat pang tumingin sa iba. Sa isiping yon, di ko mapigil ang mapangiti. Wala sa sariling iniangat kong aking kamay at tinapdos yon sa kanyang pisngi. Walang duda.
Kahit naman siguro fixed marriage ang nangyari sa aming dalawa, mahal ko naman siguro siya, noon pa man. Gwapo si Stel at hindi talaga siguro malabo na magkakagusto ako sa kanya. Sa isipin yon, wala sa sariling napayakap ako sa kanya. Naramdaman ko pa ang paggalaw niya nang gawin ko yon, sabay ng pagyapos niya rin sa akin. Muli akong napangiti dahil sa kilig na nararamdaman ng puso ko. Ang sarap pala ng ganito. Para bang lahat ng alalahanin ko sa buhay biglang naglaho basta't kasama ko siya. Sa nararamdaman kong init mula sa katawan ni Stel, para bang ayos na sa akin na huwag nang bumalik ang alaala ko. Basta kasama ko lang siya palagi, ayos na. Kung ano man ang nangyari sa amin noon, mas maigi na siguro na ibaon ko talaga sa limot at magsimula na ng panibagong memories kasama siya. Memories na babaunin ko hanggang makabuo kami ng masayang pamilya. Bibigyan ko siya ng mga anak at magiging masaya kami. Tama, iyon siguro ang pinakamabisang gawin para maging masaya kami. Kailangan ko siyang alagaan at mahalin para di niya na magawang tumingin sa iba. Itataboy kong Glenda na yun sa buhay ni Stel kahit anong mangyari. Kung kinakailangan maging palaban ako, gagawin ko yon. Bakit gising ka pa? Matulog ka na. Narinig kong bigkas ng garalgal na boses ni Stel. Mukhang naalimpungatan lang siya sa paglilikot nito. Matutulog na nga sana siya nang bigla ka namang magsalita eh. Malambing ko ring sagot sa kanya. Napansin ko rin ang mga dahan-dahang pagmulat ng kanyang mga mata at direktang tumitig sa akin. Gising ka pa nga. Nagugutom ka ba? Gusto mo ba magpa-deliver tayo ng makakain? Seryoso niyang tanong sa akin. Sa isang iglap para bang bigla ring nawala ang antok niya habang di niya inaalis ang pagkakatitig sa aking mukha. Masakit ang katawan ko, masakit din ang ano ko, parang may sugat. Nakanguso kong sagot sa kanya. Natigilan siya habang matiim akong tinitigan sa aking mga mata, sabay ng pagdampi ng labi niya sa tuktok ng aking noo. Sorry, kasalanan ko. Hayaan mo hindi na maulit ang sakit na yan sa mga susunod na pagniniig natin. Sagot niya habang may pilong iting nakaguhit sa kanyang labi. Nangangisdap ang mga mata niya sa tuwa, kaya naman di ko rin mapigilan ng pagguhit na masayang ngiti sa labi ko. Siguraduhin mo lang dahil kapag ako nainis, di ka na talaga makakaulit sa akin. Pabiro kong sagot sa kanya. Kagad namang napataas ang kaliwang bahagi ng kilay ko, lalo niyang hinigpitan ng pagkakaya po sa akin. Hindi ako papayag. Ngayon pa ba ako pagdadamutan gayon natikman ko na kung gaano kakasarap? Nakangisi niyang sagot. Ang sarap kaya lang, busog na ako eh. Bigkas ko habang haplos ko ang aking tiyan. Sa dami ng in-order ng mga pagkain ni Stel, hindi nga talaga namin naubos yon. Gustuin ko man kumain pa dahil nanghihinayang ako, hindi na talaga kaya ng aking tiyan. Banat na ang aking bituka at di na kaya pang tumanggap ng dagdag na pagkain. Pagkatapos na mainit na sandali sa pagitan naming dalawa kanina, kagad ako nag-request na makakain kaya naman kagad din siyang nag-order at pinadala dito sa kwarto namin. Hirap kasi ako maglakad dahil sa pananakit ng aking katawan, partikular na ang gitnang bahagi ng aking pagkababae. Nasobrahan yata kaya namamagat may maliit na sugat. Gayunpaman kaya kong tiisin lahat, masatisfy ko lang pangangailangang sexual ni Stel. Sa sinabi ko na kanina, ayoko nang makita siyang tumitingin sa ibang babae. Halatang gutom ka nga talaga. Well, ayos ka na ba? Gusto mo bang gumamit muna ng banyo? Nakangiti niyang tanong sa akin. Nakangiti naman akong tumango. Oo, gusto ko sana, kaya lang kahit sa pagtayo nahihirapan ako eh. Sana maging maayos ng lahat, ang sakit pa rin. Nakanguso kong sagot sa kanya. Tuluyan nang naging palagay ang loob ko sa kanya. Feel na feel ko na ang pagiging asawa ko sa kanya at bigla na rin naglaho ang katiting na pagkailang ko. Para bang tagal na namin magkakilala which is normal lang naman siguro tong nararamdaman ko dahil kinasal na kami sa simbahan noon. Siguro nga hindi lang kami nagkakaintindihan kaya't nangyaring isang sakuna na naging dahilan ng pagkabura ng alaala ko. Sa sobrang lalim ng iniisip ko, impit akong napatili nang maramdaman kong pag-angat ko sa ere. Bigla ba naman akong binuhat ni Stel? Kaya wala akong choice kundi agad pagsalikupin ang dalawa kong kamay sa leeg niya. Takot din akong mahulog, no? Hindi ba ako mabigat? Kaya ko pa naman maglakad kaya ibaba mo na lang ako. Malambing kong bigkas sabang di inalis ang pagkakatitig sa kanyang mukha. Ang gwapo talaga ng asawa ko. Kaya siguro biglang bumigay ang katawang lupa ko sa kapusukan niya dahil sa mala-Adonis niyang appearance. Sino ba namang makakatanggi sa isang kagaya ni Stel Montblanc? Complete package na. Gwapo na, magaling pa sa kama. Alam ko hirap ka pa kaya tayaan mo akong pagsilbihan ka. Ako ang dahilan kaya hirap kang maglakad kaya tayaan mo na. Nakangiti niyang bigkas sabay ng pagbukas niya ng pintuan ng banyo.
Buhat-buhat niya pa rin ako hanggang sa makapasok kami sa loob at maingat niya akong binaba malapit sa may lavatory. Kaya ko ng sarili ko, pwede ka nang lumabas? Nakangiti kong wika sa kanya. Narinig ko ang mahina niyang pagtawa at matim akong tinitigan sa aking mga mata. Are you sure? Kapag hirap talaga, nasa labas lang ako. Tawagin mo ako agad ha? Kaagad naman akong tumango. Opo, mahal kong asawa. Mahina siyang natawa at buong ingat na hinaplos ang pisngi ko. You're so cute, asawa ko. Bigkas niya sabay na mabilis ang paglapat ng labi niya sa labi ko bago niya ako tinalikuran, naglakad patungo sa pintuan ng banyo. Di ko mapigilan makaramdam ng sobrang kilig na nasundan na lamang siya ng tingin. Para sa akin ang mga ganong gesture sobrang nakakakilig na. Nang mapag-isa ako dito sa loob ng banyo, ngiti-ngiti akong humarap sa salamin. Pinagmamasdan ko ang aking aura at ngayon ko lang lubos na nakita na para may biglang nagbago sa aura ko. Isang masaya at nakangiting babaeng nakikita ko sa harap ng salamin. Ito talaga siguro ang buhay ko bago ko nawala noon. Pangako. Muli kong bubuuin ang nasirang relasyon namin ni Stell at tatanggalin ko ang mga taong posibleng maging balakid sa aming pagsasama. Muli kong pinagmasdan ang sarili kong refleksyon sa salamin. Tama ang sinasabi na nakakarami sa akin. Ang ganda ko nga. Sobrang ganda kaya naman alam kong sobrang attracted din sa akin si Stell. Ilang saglit din pinakatitigan ko ang sarili kong refleksyon sa salamin bago ko nagpasyang maglinis ng katawan. Naghilamos at nag-toothbrush ako bago dahan-dahang naglakad patungo ng shower area. Inubad ko muna ang aking kasuotan bago ko buksan ang shower. Tinimpla ang tubig sa desired temperature na gusto ko bago ko tinapat sa aking katawan. Iba yung kaginhawaan ng nararamdaman ko habang nag-umpisang maglandas ang tubig sa buo kong katawan. Pakiramdam ko biglang naginhawaan ang sumasakit kong mga kasukasuan. Kailangan ko talagang mag-shower din dahil nararamdaman ko ang panlalagkit sa buong katawan. Mabuti na lang din may nakanda ng bathrobe dito sa loob ng banyo, kaya't yun na lang sinuot ko pagkatapos kong patuyuin ang aking katawan after maligo. Sobrang gaan ang pakiramdam ko ngayon. Medyo nabawasan ang pananakit ng aking kalamnan, kaya naman alam kong magiging ayos din ang lahat. Pagkatapos kong maisuot ang aking bathrobe, nakangiti akong lumabas ng banyo. Agad kong hinagilap ng tingin si Stell sa buong paligid at napapansing wala siya dito sa loob ng suite, naglakad ako tungo sa nakasarang closet. Binuksan ko yon para maghanap ng damit na maisusuot. Wala akong ni isang damit dito sa kwarto, kaya't manghihiram muna ako kay Stell. Mabuti na lang talaga, marami siyang mga t-shirt dito sa cabinet, kaya't kumuha ako ng isa. Sinuot ko yon at dahil masamak na malaki si Stell sa akin, nagmukha tuloy dress ang kanyang malaking shirt nang maisuot ko na yon. Naghalongkat pa ako at kumuha ng boxer shorts niya. Ito muna ang pagtsatsagaan ko sa ngayon hanggat di ko pa nakukuha mga gamit sa kwarto namin ni Odessa. Ayoko rin kasing lumabas ng suit na to na naka-bathrobe lang. Mukhang lumabas si Stell kaya inabala ko ang sarili sa pagsusuklay na mahaba kong buhok. Baka nasa paligid lang siya at babalik din agad, kaya't buong tiyaga ako naghintay sa kanya. Halos 9:00 na pala ng umaga pero parang gusto kong matulog. Konti lang kasi talaga ang tulog ko kagabi, kaya siguro nakakaramdam ako ng antok ngayon. Kaya lang ayokong matulog nang di katabi si Stell sa kama. Yes, saan kaya siya nagpunta ng gantong oras? Sabi niya sa akin kagabi, mamayang hapon daw kami babalik ng Maynila. Para sa akin hindi pwede yon, dahil bala kong bumalik muna sa kabilang isla para magpaalam kay Mean at Nanay Tasing. Kailangan kong makausap si Stell. Medyo maayos ng kalagayan ko kaya't pwede na akong bumiyahe pabalik ng isla. Kailangan ko rin palang makausap si Odessa para tanungin kung talagang sasama siya sa akin. Sa naisip kong yon, dali-dali ako naglakad patungo sa pintuan ng suite. Pinihit ang seradura at binuksan yon. Pagkabukas ng pintuan, sumilip muna ako sa labas at nang mapansin kong wala ni isang tao sa hallway, mabilis na akong lumabas. Nasaan kaya si Odessa? Naka-duty pa rin kaya siya hanggang ngayon? Mahinang bigkas ko habang naglalakad patungo sa elevator. Pagkatapat ko sa elevator, pinindot ang button at naghintay ng ilang minuto bago bumukas iyon. Kagad akong sumakay at muling pinindot ang button ng ground floor. Pupuntahan ko muna si Odessa sa silid namin bago ko hahanapin si Stell para kausapin na kung pwede uwi muna ako sa kabilang isla. Malaki ang utang na loob ko kina Nanay Tasing at ayokong umalis nang di nagpapaalam sa kanila. Pagkabukas ng elevator sa ground floor, dali-dali akong lumabas. Akmang maglalakad na sana ako palabas ng hotel nang maramdaman ko ang paghawak ng kusina sa braso ko.
Gulat akong napalingon at di ko mapigilan ng mapanganga nang kaagad sumalubong sa paningin ko ang seryosong mukha ng supervisor namin na si Madam Candy. Malandi ka? San ka galing? Bakit ganyan ang suot mo? Malakas ang boses na bigkas niya, kaya naman agad nanlaki ang mga mata ko sa gulat. Pasimple kong nilibot ang tingin sa paligid at doon ko napagtanto. Nakatingin pala sa gawin namin ang ilan sa mga guests at staffs ng hotel na to. Madam Candy, pwede po bang hinaan ninyong boses niyo? Nakaka-eskandalo po kasi eh. Nahihiya akong bigkas. Shit! Paano ko ba ipapaliwanag sa kanya na hindi ako dapat tratuhin ng ganito dahil asawa ko na may-ari ng beach resort na to? Nasa na ba si Stel? Hinaan? Bakit? Masyado bang nakakayang pagiging pokpok kaya't sinasaway mo ako ngayon? Galit na bigkas ni Madam. Ayaw talagang paawat ng bunganga niya. Kaya't pahablot kong tinanggal ang kamay niya na mariing nakahawak sa braso ko. Wala po kayo sa posisyong yan para sabihin sa akin ng katagang yan. Hindi ako pokpok kaya't isipin mo muna na makailang ulit bago ko maglabas ng salita sa bibig mo. Madam? Galit kong sagot sa kanya. Lalong nagsalubong ang kanyang kilay, kasabay ng malakas na pagtulak niya sa akin. Hindi ko napaghandaan yon, kaya naman nawala ako sa balanse kasabay ng pagbagsak ko sa sahig. Nauna ang puwitan ko kaya naman di ko mapigilang mapaaray sa sakit. Abat marunong ka nang sumagot na malandi ka. Talagang inuubos mong pasensya ko. Gusto mo ba talagang masisante sa trabaho mo? Galit na wika ni Madam sabay duro sa akin. Iba't ibang bulungan ang kaagad umalingaw-ngaw sa buong paligid. Hindi ako malandi at wala kang karapatan na gawin sa akin to. Galit ko rin sigaw pabalik sa kanya. Kung malakas ang boses niya, mas sinigpitan ko pa yon. Wala siyang karapatang itulak ako at saktan dahil asawa ko ng amo niya at amo niya na rin ako kung tutuusin. Abat gagong to ah, sumasagot. Di niya na natuloy pa ang sasabihin niya nang biglang lumagpas ang tingin niya sa akin. Nagtataka naman akong napalingon at gano'n na lang ang tuwang naramdaman ko na makitang presensya ni Stel na naglalakad papalapit sa amin. Nakasunod sa kanyang ibang managers and supervisors sa iba't ibang department. Anong ibig sabihin nito? Bakit nasa sahig ang asawa ko? Sino may gawa nito sa kanya? Dumadagundong ang boses niya sa buong paligid kaya naman di ko mapigilan ang maluha. Nakaka-touch ang binitawan niyang salita. Asawa daw? Pinagsigawan niya sa lahat ng naririto na asawa niya ako. Shit, ang sarap sa pakiramdam. Kitang-kita ko ang pagkagulat sa mukha ni Madam Candy nang marinig niyang sinabi ng galit na si Stel. Gulat siyang muling napatitig sa akin habang ramdam ko naman ang pag-alala ni Stel para makatayo ako. Ang sakit ng puwitan ko dahil tumamayin sa matigas ng tiles ng sahig ng hotel. Parang gusto ko tuloy kutusan tong si Madam Candy. Tinulak niya pa talaga ako, gayong pwede niya naman sana kung kausapin na maayos. You're fired. Galit na singhal ni Stel kay Madam Candy na labis itong kinagulat. Pigil ko naman ang sarili kong matuwa na makita kong itsura nito. Namumutla siya kasabay ng unti-unting pagpatak ng luha sa kanyang mga mata. Fired? Naku, sorry po sir, hindi ko po sinasadya. Hindi ko po alam asawa niyo po pala siya. Maawa po kayo sa amin. Ako lang po inaasahan ng pamilya ko. Huwag niyo po akong tatanggalin sa trabaho, sir. Umiiyak na bigkas ni Madam Candy, pero para naging bingi na si Stel. Imbes sagutin ang pakiusap ni Madam Candy, ako ang hinarap niya. Baka sa mukha niyang pag-aalala na sinipat ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Nag-aalala niya namang tanong sa akin. Kagad akong tumango. Masakit ang puwitan ko, tumama sa sahig. Nakalabi kong sagot sa kanya sabay ng pagsulyap kay Madam Candy na nooy hilam ang luha sa kanyang mga mata. Sorry po talaga, Angie. Ma'am Angie. Hindi ko talaga sinasadya. Hindi mo naman kasi nilinaw sa akin na asawa pala kayo ni Sir. Sorry po talaga. Umiiyak na bigkas ni Madam Candy. Sa akin naman siya ngayon nagmamakaawa kahit seryoso ko siyang tilitigan sa mga mata. Kung di pala ako naging asawa ni Stel, hindi mo ibibigay ang respeto na dapat mong ibigay sa kapwa mo, Candy? Oo, siya ang supervisor ng mga taga-housekeeping department. Pero nakita ko paano niya tratuhin ang mga staffs niya at kasali na ako doon. Maitim din talaga ang budi niya kaya naman tama lang talaga siguro na masisante na siya. Sorry po talaga, Ma'am Angie. Hindi ko talaga alam. Promise magbabago na po ako. Bigyan niya po ako ng isa pang chance. May sakit pang nanay ko. May mga anak din ako kaya ako na lang talagang inaasahan sa bahay. Nagmamakaawa niyang sagot sa akin. Wala sa sariling napasulap ako kay Stel nang maramdaman kong paghawak niya sa aking kamay.
Napansin ko ang pag-iling niya sa akin na parang sinasabi niya, huwag magpapadala sa pagmamakaawa ni Candy. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko kasabay ng pag-iling. Humawak ako sa braso ni Stel sabay hakbang papaalis. Mag-report ka ngayon din sa HR department para kunin ang last salary mo. Pwede ka na mag-empake at tumayo sa beach resort na to. Narinig kong seryosong bigkas ni Stel kay Candy bago niya ako inakay paalis. Narinig ko pa nga ang pagkagulhol ng iyak ni Candy, pero pinilit kong sariling wag na siyang lingunin. Tama lang ang ginawa ni Stel. Naaawa ko kay Candy pero mas naaawa ko sa mga staff ng beach resort na to na pinagmalapitan niya. Ilang beses ko siyang mahuli na ako makapagsalita sa mga staffs. Kala mo isa siya sa shareholders ng beach resort na to? Sana lang maging aral na sa kanya ang nangyari ngayon. Tsaka mabuti na rin sigurong masisante siya para di na siya pamaresa na iba pa. Ano nga palang sadya mo? Dapat di ka muna lumabas ng kwarto para hindi ka nasaktan. Narinig kong sambit ni Stella nagpatigil sa aking paghakbang. Seryoso ko siyang hinarap bago ko nagsalita. Pagkalabas ko ng banyo kanina, wala ka na sa suite natin. Saan ka ba nagpunta? Seryosong tanong ko sa kanya. Napansin ko pa ang pagguhit ng ngiti sa labi niya at mataman akong tinitigan sa aking mukha. Nakipag-meeting ako sa heads ng iba't ibang department. Mamayang hapon na tayo babalik ng Manila kaya't kailangan ko ng tapusin ng mga bagay na dapat tapusin. Seryoso niyang sagot sa akin. Wala sa sariling napatango ako. Tuloy ba tayo mamaya pa Manila? Gusto ko pa sanang puntahan si Nanay Tasing sa kabilang isla eh. Gusto ko sana makapagpaalam sa kanila ng maayos. Bigkas ko. Napansin kong natigilan siya sabay tango. Sure, mamayang after lunch puntahan natin sila. Sakto lang yun dahil pagbalik natin galing kabilang isla sasakay tayo ng chopper pabalik ng Manila. Nakangiti niyang sagot sa akin. Di ko naman mapigilan ang pagsilay ng masayang ngiti sa labi ko. Sinasabi ko na nga ba eh. Mabait si Stel at kaya niya ako suportahan sa lahat ng nais kong gawin para tuloy nakikinit ako na magiging masaya ang pagsasama naming dalawa. Ano kaya ang mangyayari sa pagbabalik Maynila ni Alina? Magiging pabor ba sa kanya ang tadhana o dito magsisimula ang pagkakagulo ng tahimik na sana niyang buhay? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.